Umaabot hanggang 33 billion pesos ang halaga nitong proyekto na may habang 8.9 kilometer. 4 times longer po yan sa San Juanico Bridge. Medyo nakakatakot dumaan dito kung ikaw ay nakamotorsiklo lang, lalong-lalo na kapag may kasabayan kang malalaking sasakyan tulad ng truck. Talagang ramdam mo ang dagundong ng sasakyan at grabe ang usok na malalanghap mo dito. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. 3 taon mahigit na ang nakalipas mula nung huli akong bumisita dito sa Queen City of the South, ang Cebu City. Ang syudad na ito ay wala nang halos pinagkaiba sa Maynila pagdating sa pag-asenso at lalong-lalo na sa trapiko. Sa sobrang bigat ng traffic dito ay para na rin akong nasa Maynila. Isang proyekto ang sinimulang itayo noong taong 2020 na siyang tugon upang maibsan ang trapiko, lalong-lalo na sa mga manggagaling sa timog bahagi ng lalawigan ng Cebu. Ang mga papuntang Mactan Airport ay hindi na kailangan pang dumaan sa Cebu City at sa Mandaue City. Malaki na rin ang kabawasan sa daloy ng trapiko sa kalagitnaan ng Cebu City at Mandaue City. Natapos ang tulay na ito at binuksan sa publiko noong buwan ng Abril taong 2022. Ang kagandahan dito ay pinapayagan ang mga motorsiklo na may displacement na 125cc pataas. Ito po ang kauna-unahang expressway na makakadaan pati ang maliliit na motorsiklo. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Umaabot hanggang 33 billion pesos ang halaga nitong proyekto na may habang 8.9 kilometer. 4 times longer po yan sa San Juanico Bridge.
Dito naman sa unahang bahagi ng CCLEX na ito ay may nauna pang proyektong itinayo noong June 28, 2006 na kung tawagin ay Cebu Subway o Tunnel Road na siyang nagdurugtong ng SRP o South Road Properties at ng Sergio Osmeña Boulevard kung saan dumaan ito sa ilalim ng makasaysayang Plaza Independencia at ng Fort Santiago. Ito po ang kauna-unahang road tunnel sa Pilipinas na may habang 0.97 kilometer na halos 1 kilometro at ginastusan ito ng 1.2 billion pesos. Ang tunnel na ito ay proyekto ng nakaraang administrasyon Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na siya namang nanguna sa inauguration noong buwan ng Hunyo taong 2010. Yan sa bandang kaliwa natin, ito po yung daanan papuntang tunnel. Yan, so iikot po tayo dyan. So yan nga po, dito na tayo sa historical na tulay na ito. Ayan, nakikita naman natin na may flag ng Japan at nitong Philippines. Welcome to Cebu, Philippine-Japan Cooperation Project Tunnel. Ayan o. Medyo nakakatakot dumaan dito kung ikaw ay nakamotorsiklo lang. Lalong-lalo na kapag may kasabayan kang malalaking sasakyan tulad ng truck. Talagang ramdam mo ang dagundong ng sasakyan at grabe ang usok na malalanghap mo dito. Ito po ang first time kong pagdaan dito sa tunnel na ito. Napakainit sa loob at ang bibilis magpatakbo ng mga sasakyan. Yan, natatanaw ko na yung palabas. Yan, grabe. Hindi.